Sa likod ng nakasaradong pinto at malalalim na tradisyon, mayroong ilang pamilya sa China na namumuhay sa paraang napaka-unique na halos talagang mahirap ipaliwanag. Ang kanilang mga kwento ay halo ng kasaysayan, misteryo at kultura, mga bagay na iilan lang ang tunay na nakakita. Mula sa kakaibang ghost marriage hanggang sa isang baryo na naninirahan sa loob ng kuweba, ang kahulugan ng pamilya rito ay siguradong mag-iiwan sa iyo ng matinding pagkabigla. Ihanda mo na ang sarili mo sa paglalakbay tungo sa 15 na pinakakakaibang pamilya sa China. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. At shoutout na din sa mga viewers natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy sa pag-upload ng mga kakaibang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Number 15, Chen Family Compound. Isipin mo ang 4 na generation na masayang nagkasama sa isang bubong na para bang araw-araw ay isang malaking reunion. Ganyan mismo ang buhay ng Chen family sa Shanxi at simula pa noong 1980s. Pinili nilang panatiliin ang tradisyonal na pamumuhay, magkasamang nakatira sa isang malawak na compound at sabay-sabay na kumakain araw-araw. Ang 84 years old na si Chen Xijing, kasama ang kanyang 80 years old na asawa na si Gao Guilang, ang kinilalang unang generation ng pamilya. Kasama na ang mga asawa, umaabot ang 34 na member ang buong pamilya. Noong 2015, pinalawak pa nila ang kanilang tahanan sa tulong ng magkakapatid na si Chen Guangchang at ngayon ay mahigit 8,000 square feet na ang lawak. Umabot sa halos $150,000 ang ginastos sa pagpapatayo at dekorasyon. Pero para sa kanila, sulit na sulit ang bawat sentimo. Sa puso ng bahay nila, mayroong isang napakalaking kusina na may ganting kawali na kayang magluto ng pagkain para sa halos 40 tao ng sabay-sabay. Kapag mayroong pista o special na occasion, sama-sama silang lahat, nagdiriwang at pinahalagaan ng pagkakabuklod ng kanilang pamilya. Number 14, Chiang Family. Kapag usapang makapangyarihang pamilya sa makabagong kasaysayan ng China, iilan lang ang kasing bigat ang pangalang Chiang. Ang political dynasty na ito na nakaugat pa sa mainland China at Taiwan ay nagsimula kay Chiang Kai-shek, isa sa mga pinakamaimpluwensya at controversial na leader ng ika-20 siglo. Bilang pinuno ng Republic of China at Chinese Nationalist Party, naging sentral siya ng politika bago matapos ang Chinese Civil War. Noong 1949, umatras siya kasama ang kanyang government papuntang Taiwan at doon nagpatuloy bilang leader hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1975. Sumunod sa kanyang yapak ang anak niyang si Chiang Ching-kuo na naging pangulo rin ng Taiwan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, dumaan ang bansa sa series ng political reforms at malakas na economic growth. Pero hindi doon nagtatapos ang kanilang kwento. Noong January 2023, pumalo sa ika-4 na generation ng pamana ng pamilya nang mahalal si Chiang Wang-an, apo sa tuhod ni Chiang Kai-shek bilang mayor ng Taipei. Sa edad na 44, siya ang pinakabatang taong umupo sa posisyon na yon. Dating US-born lawyer na naging politiko, ang mabilis niyang pag-angat ay muling nagbigay pansin sa pangalan ng kanilang pamilya at sa papel ng Taiwan sa sariling kasaysayan. Sa kabila ng controversy na bumabala sa Chiang family, lalo na tungkol sa kanilang authoritarian rule noong nakaraan, nananatili silang simbolo ng pagpapatuloy at pagbabago sa politika ng Taiwan. Mula sa pagiging world leader hanggang sa reformista at hanggang ngayon ay modernong alkalde, hindi pa ang karaniwan ng paglalakbay ng pamilya na ito. Number 13, Ren Family. Kung iniisip mong masikip na ang family reunion nyo, maghanda ka. Dahil ang Ren family ay ibang level at sila ang kilala sa pagdala ng malalaking pagtitipon. Noong January 31, 2017, kasabay ng Chinese New Year celebration, nag-organize sila ng isa sa mga pinakamalaking family reunion na naitala sa kasaysayan. Mahigit 500 kamag-anak mula sa 7 generation ang nagtipon-tipon para sa isang hindi malilimutang family portrait. Ginawa ito sa kanilang ancestral home sa Xixi Village, Shengshu, Jiang Province. At dahil sa sobrang daming tao, hindi na sapat ng normal na camera, kaya gumamit sila ng drone para makuha ang isang panoramic shot ng napakalaking grupo. Ang litrato na ito ay naging viral at agad ang pinag-usapan sa buong mundo. Pero hindi biro ang paghahanda dahil halos 2 taon at kalahati ang ginugol ng matatandang member ng family para masundan ang kanilang family tree. Hanapin at kontakin ang mga kamag-anak na nakakalat sa iba't ibang probinsya at bansa, kabilang ang Beijing, Shanghai at pati Taiwan. Ang mga dumalo ay mula sa mga bagong silang na sanggol hanggang sa mga lolo at lola na nasa 90 years old. Sa kabila ng lahat ng ito, nagtagumpay silang pagsamahin ng lahat. Ipinapakita kung gaano kalalim ang pagpapahalaga ng kulturang Chino sa pagkakaisa at tradisyon ng pamilya. At nang tanungin sila tungkol sa susunod na reunion,
Pabirong sagot ng pamilya na baka kailangan na rin nila ng mas malaking venue. Dahil taon-taon, patuloy lang nadadaragdagan ng kanilang pamilya, isang pagtitipon na sobrang laki at umaabot pa sa international news. Number 12, Yanala Family. Kung ang iba ay simpleng nagtitipon tuwing holidays, ang Yanala family ng Beijing ay kakaiba dahil dala nila ang pamana ng isa sa mga pinakamakapangyarihang dinastiya sa kasaysayan ng China. Ang pamilyang ito ay mga direktang inapo ng Manchu clan na bumuo ng Qing Dynasty. Isa sa mga pinakakilalang pangalan mula sa kanilang lahi ay si Empress Dowager Cixi na nagkaroon ng napakalaking impluensya noong huling bahagi ng Qing Dynasty. Subalit nang bumagsak ang imperyo noong 1911, napilitang makibagay ang mga Manchu. Iniwan nila ang kanilang wika, tradisyon at maging ang kakaiba nilang mga apelyido. Ngayon muling binubuhay ng Yanala descendants ang kanilang mga ugat. Sa Beijing, nagsusuot sila ng traditional na Manchu clothing. Pinag-aaralan muli ang halos na walang wika at muling isinasagawa ang mga sinaunang kaugalian lalo na tuwing mahalagang pista. Ipinagmamalaki rin nila muling gamitin ang kanilang mga tunay na apelyido na Yanala, isang makabuluhang hakbang na muling pagkilala sa kanilang pinagmulan. Bahagi sila ng mas malawak na cultural revival na halos 10 milyong ethnic Manchus sa buong China na unti-unti muling niyayakap at ipinagdiriwang ang kanilang kasaysayan. Sa mga kabataan ng Yanala family, aktibo na lang isinusulong ang Manchu traditions mula sa kaligrafi at sayaw hanggang sa lutuing tradisyonal at kwentong bayan, isang tulay na nag-uugnay sa kanilang makasaysayang imperial na nakaraan at modernong pamumuhay. Ang kanilang mensahe ay malinaw at ito ay habang ang karamihan ay simpleng nagsalo-salo tuwing holiday. Ang Yanala family ay nagdiriwang ng isang makapangyarihang pamana. Patunay na ang muling pagyakap sa sariling ugat ay nagbibigay ng mas malalim na pagkakakilanlan. Number 11, Unique Sisterhood. Sa China, mayroong isang pamilya na talagang kakaiba ang kwento, ang Yi family mula sa Jiangsu province. Matagal lang hinahangad ng mag-asawa na magkaroon ng anak na lalaki, pero sa halip, siyam na beses siyang biniyayaan ng mga anak na babae. At dito nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang tradisyon. At ito ay binigyan nila ng isang pangalan ang lahat ng kanilang siyam na anak na babae. Sa traditional na kulturang Chino, malaki ang halaga ng pagkakaroon ng anak na lalaki dahil sila ang inaasahang magpapatuloy ng pangalan ng pamilya. Dahil dito, pinangalanan ng mga magulang ang bawat isa sa kanilang siyam na anak na pangalang Di, na ang ibig sabihin ay nakababatang kapatid na lalaki. Isang malinaw na pahiwatig ng pag-asa nila na balang araw, magkakaroon sila ng anak na lalaki. Lumaki ang siyam na magkakapatid na magkakapareho ang pangalan at araw-araw ay dala nilang paalala ng matinding pagnanais ng kanilang mga magulang. Nang lumabas ang kanilang kwento, umani ito ng atensyon hindi lang sa buong China, kundi maging sa ibang bansa. Maraming pumuna, sinasabing mali at magulo ang desisyon. Pero nanindigan ng mga magulang na hindi ito dahil sa pagkadismaya sa kanilang mga anak, kundi dahil lamang sa nakaugat na paniniwala ng kultura. Sa uli, kinailangan din nilang harapin ang mga praktikal na problema, lalo na sa mga dokumento at legal na papeles, at pinag-isipan na rin kung dapat bang bigyan ng kanya-kanyang pangalan ang siyam na magkakapatid. Sa kabila ng kontrobersya, ang kanilang kwento ay naging isang malakas na paalala kung paano nakakaapekto ang tradisyonal na paniniwala sa personal na buhay ng isang pamilya. Isang kwento na kakaiba at hindi malilimutan, patunay sa komplikado at matibay na ugnayan ng tradisyon at pamilya sa China. Number 10, Dual Homes Couple. Kung usapang kakaibang setup ng pamilya, hindi magpapauli ang tinatawag na dual home couples sa China. Sa halip na magsama sa isang tirahan, pinipili ng ilang mag-asawa na magkaroon ng tig-isang bahay, isang modernong estilo ng pamumuhay na lalong sumisikat sa mga kabataang mag-asawa sa mga malalaking lungsod tulad ng Beijing at Shanghai. Sa setup na ito, magkaiba sila ng apartment at madalas ay weekday silang hiwalay. Nagkikita lang sila tuwing weekends o holiday. Para sa iba, parang kakaiba at malayo sa nakasanayan, pero ayon sa mga sumusubok nito, nakakatulong daw ito para maiwasan ang stress, mabigyan sila ng sariling privacy, at mas tumibay pa ang relasyon dahil hindi nila madalas mapag-away ng maliit na bagay. Naging popular ang ganitong pamumuhay dahil na rin sa mabilis na urbanization at pressure ng modernong trabaho sa China. Ang mahabang oras ng biyahe at magkakaibang lifestyle ang madalas na nagiging ugat ng tension. Sa dual home arrangement, parehong nakakapagpanatili ng kanilang independence ang mag-asawa habang pinoprotektahan pa rin ang ugnayan ng kanilang pag-isama. Siyempre hindi lahat pabor dito. Para sa iba, nakakasira raw ito ng tradisyonal na konsepto ng pamilya at nagsisilbing banta sa pagpapahalaga ng pagiging close-knit. Pero para naman sa iba, isa itong praktikal na solusyon sa mga hamon ng modernong buhay mag-asawa. Kaya hanggang ngayon, mainit pa rin itong paksa sa social media. At tanong ng marami, talaga bang nakakatibay ng relasyon ng dalawang bahay o senyalis na ito ng malalim na problema? Number 9, Naming by Generation.
Sa tradisyonal na pamilyang China, ang pagbibigay ng pangalan sa anak ay higit pa sa simpleng tunog o ganda ng pakinggan. Isa itong proseso na puno ng kahulugan na nakaugat sa kultura, respeto sa hierarchy ng pamilya at pagpapanatili ng pamana ng kanilang lahi. Ang isa sa mga pinakakakaibang kaugalian dito ay tinatawag na generation names. Ang generation name ay isang particular na Chinese character na ginagamit ng lahat ng magkakapatid at minsan pati mga pinsan na kabilang sa isang generation, kadalasan sa linya ng ama. Maaaring ilagay ito bago o pagkatapos ang personal na pangalan ng bata. Halimbawa kung may lamang magkakapatid na lalaki, lahat sila sa ikalawang henerasyon ay maaaring gumamit ng karakter na de, tulad ng Zhang Dewei o Zhang Deming. Pagdating naman sa susunod na generation, maaaring palitan ito ng ibang karakter gaya ng Guang bilang tanda ng kasunod na linya ng pamilya. Karaniwan, ang mga karakter na ito ay kinukuha mula sa isang special family poem o isang naming book na pinaghahandaan at pinapasa-pasa sa loob ng maraming generation. Sa ganitong paraan, may ilang pamilya na nakaplano na ang pangalan ng kanilang mga apo kahit ilang daang taon bago pa sila ipanganak. Bukod dito, ginagamit din minsan ng mga karakter para tukuyin ang birth order, tulad ng panganay, pangalawa o bunso, lalo na sa mas matatandang tradisyon. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang hierarchy at kaayusan sa loob ng pamilya. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang tradisyon na ito, bagamat binibigyan ng modernong interpretation. Ang sistema ng generation names ay hindi lang basta pangalan, kundi simbolo ng pagkakaisa, respeto sa ninuno, at tuloy-tuloy na ugnayan ng nakaraan at kasalukuyan. Number 8. Independent marriage. Sa maraming bansa, normal na kunin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa pagkatapos ng kasal. Pero sa China, kabaliktaran na ng kasanayan. Sa halip, pinananatili ng mga kababaihan ang kanilang sariling apelyido, isang tradisyong may libu-libong taong kasaysayan, nakaugat sa mga aral ni Confucius. Ayon sa kulturang Chino, ang apelyido ng isang tao ay hindi lang basta pangalan. Ito ay sagisag ng kanilang angkan at habang buhay na ugnayan sa kanilang sariling pamilya. Kahit ikasal ng babae, nananatili ang koneksyon na yun. Kaya kahit tawagin siya Mrs. Wang sa lipunan o sa ilang kaugalian, ang legal at formal niyang pangalan ay nananatiling kapareho bago siya ikasal. At hindi ito modernong ideya, kahit nasa sinuunang panahon, hindi kailanman nawawala ang middle name ng babae. Hindi lang nagiging legal na bahagi ng pamilya ng asawa base sa apelyido. Sa halip kinakatawan pa rin nila ang kanilang sariling angkan kahit nagampanan nila ang kanilang papel sa pamilya ng asawa. Hanggang ngayon, nananatili ang kaugaliang ito sa mainland China, Hong Kong at Taiwan at iba pang Chinese-speaking communities. Sa unang tingin parang progressive o makabago ang dating nito, pero ang totoo, isa itong matagal ang nakaugat at tradisyon. Sa kulturang China, maaaring pagsamahin ng kasal ang dalawang pamilya, pero ang pangalan, nananatiling tapat sa kung saan ka nagmula. Ngayon, bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang pinakawalang kapantay na family photo na nakita mo? Itong isa mula sa China, siguradong nangunguna sa listahan. Pansinin mo yung sobrang ahabang braso at leeg na tila walang katapusan sa gitna. Nakakakilabot ba o kahanga-hanga? Isa kaya itong bagong paraan ng cultural expression o simpleng gawang sining lang na kumalat sa internet? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 7. Dual-headed household. Sa makabagong China, mabilis na nagbabago ang estilo ng pamumuhay ng pamilya at ang isa sa mga pinakakakaibang pagbabago ay ang tinatawag na two-headed household. Ang ibig sabihin nito ay dalawang henerasyon, karaniwang magulang at kanilang mga anak na may sariling pamilya ang nakatira sa iisang bahay pero hiwalay ang kanilang pamumuhay. Magkasama sila sa iisang bubong para makatipid sa gastos at para na rin sa mutual na suporta. Maaari silang sabay na magluto, mag-alaga ng mga bata o magbantay na nakatatanda. Pero pagdating sa pera at decision sa bahay, kanya-kanya sila. May kanya-kanyang bank account, budget at minsan pati grocery list. Kung dati ang traditional na modelo sa China ay inaasahan ng mga anak ang suporta ng magulang at kapag tumanda na ang mga magulang, ang mga anak naman ang umaako ng responsibility, ibang-iba na ang setup ngayon. Mas pinapahalaga ng mga kabataang mag-asawa ang privacy at kalayaan pero nananatili pa rin ang practical na benepisyo ng pagiging malapit sa pamilya lalo na pagdating sa childcare o elder care. Ang two-headed household ay hindi naganap na extended family, pero hindi pa rin purong nuclear family. Isa itong hybrid model na dumarami lalo na sa mga lungsod na kung saan tumataas ang gastusin at nagbabago ang lifestyle. Magkasama sila sa isang tahanan, pero ang pamumuhay nila halos hiwalay ang takbo. Number 6. Cave Village. Sa panahon ngayon na puno ng high-rise at smartphones, nakaka-surprise na malaman na may mga pamilya sa China na naninirahan pa rin sa mga kuweba. Ang Yongdong Village na nakatago sa kambudukan ng Goshu Province ay isa sa mga huling community ng cave dwellers sa bansa.
Matatagpuan ito sa Zion County, nasa loob ng napakalaking limestone cave na mahigit 5,600 feet ang taas mula sa dagat. Dito, dekada na ang binilang ng mga pamilya na kung saan naninirahan at bumuo ng isang self-sustaining lifestyle. Tinatayang 100 na katao mula sa 18 household ang nakatira rito, umaasa sa mga pagsasaka at pag-aalaga ng hayop para mabuhay. Nakakabilib kung paano nila inaangkop ang kuweba bilang isang tunay na baryo. Sa loob nito ay mayroong mga bahay na yari sa kahoy, kumpletong kusina, silid tulugan, at pati basketball court. Noon mayroong pang paaralan sa loob ng kuweba hanggang isinara ito noong 2008 dahil hindi pumasa sa modern infrastructure standards. Bagamat nag-alok ang local government ng mas modernong tirahan, marami pa rin ang nananatili. Para sa kanila, mas ligtas at praktikal ang kuweba dahil natural ang isolation, protektado mula sa masamang panahon, at higit sa lahat, ito ay connection sa kanilang mga ninuno. Ang Gyeongdong ay hindi lang basta lugar, isa itong pamumuhay. Patunay na kahit sa pinaka hindi pangkaraniwang kapaligiran, kayang umunlad ng tao sa pagsasanib ng tradisyon at kalikasan. Number 5. Muso Mountain Society. Sa kabundukan malapit sa Lugu Lake sa sakop ng Yunnan at Sichuan Province, matatagpuan ang isa sa mga pinakakakaibang sistema ng pamilya sa buong mundo, ang Muso People, na kilala rin bilang Kingdom of Human. Sa kultura na ito, baliktad ang nakasanayan natin. Ang mga babae ang namumuno sa tahanan, ang mana ay naipapasa sa ina, at ang mga lalaki ay walang pagkakataon na maging ulo ng pamilya. Ang pinakakilala na ng tradisyon ay tinatawag na walking marriages. Sa halip na formal na kasal, malaya ang kababaihan na pumili ng kanilang kapareha at nananatiling flexible ang relasyon. Hindi lumilipat ang tirahan ng mga lalaki, nananatili lang sila sa bahay ng kanilang ina at sa gabi lang sila bumibisita sa kanilang partner bago muling umuwi sa sariling pamilya kinabukasan. Ang pagpapalaki ng mga bata ay nakasalalay sa extended family ng babae at ang tatay ay walang halos formal na papel sa pagpapalaki. Ang ari-arian at responsibility ay pinapasa mula sa ina papunta sa anak na babae at ang pinakamatandang babae ay nagsisilbing ulo ng pamilya. Dahil dito mayroong napakalaking kapangyarihan ng mga Muso women pagdating sa usaping domestic at pang-ekonomiya, isang bagay na bihirang-bihira sa halos lahat ng lipunan sa mundo. Bagamat naapektuhan ng modernization at turismo ang kanilang community, marami pa rin pamilyang Muso ang nananatiling tapat sa kanilang tradisyon. Ipinapakita kung paanong mabuhay ng may balanse sa pagitan ng makabagong panahon at ng kanilang cultural identity. Sa mundong dominado ng matriarchal system, ipinapakita ng Muso kung ano ang itsura ng pamilya, kung ang kababaihan ng tunay na may hawak na kapangyarihan. Number 4. Never sharing fears. Sa kulturang China, may mga pagkain na may kahulugan na lampas pa sa simpleng lasa. At pagdating sa peras, mayroong isang paniniwala na kilalang kilala na huwag kailanman hatian at ibahagi ang isang peras. Ito ay dahil sa paglalaro ng salita. Sa Mandarin, ang salitang hatiin ng peras ay kapareho ng bigkas ang salitang maghiwalay. Kaya kapag hinati at ibinahagi ito, nagiging masama ang dating na parang nagbabadya ng pagkasira ng relasyon o emosyonal na distansya. Para sa mag-asawa, magkaibigan o malapit na pamilya, ang simpleng paghahati ng peras ay may tuturing na malas, lalo na sa mahalagang okasyon tulad ng kasal, family reunions o romantic dates. Kaya naman mas mainam bigyan mo na lamang ng buo dahil kung hahatiin at ibibigay ang kalahati, tila sinasabi mong paalam sa halip na magsama tayo. Tulad ng iba pang paniniwala ng kulturang Chino, ipinapakita nito kung gaano kalaga ang harmony o pagkakaisa sa relasyon. Maging sa mas maliit na bagay, naniniwala silang may epekto ito sa emosyonal na koneksyon. At ang pag-iwas sa isang simpleng pagbabahagi ng isang peras ay nagiging paraan ng pagpapanatili ng swerte at pagkakabuklod. Number 3. China Ghost Marriage. Sa ilang bahagi ng China, mayroong kakaibang tradisyon na hanggang ngayon ay nagpapatuloy, ang tinatawag na ghost marriage o kasal ng mga patay. Para sa ilan, parang nakakatakot pakinggan, pero para sa mga pamilyang naniniwala rito, isa itong mahalagang ritual na may malalim na pinagmulan sa paniniwalang espiritual at pampamilya. Ayon sa paniniwala, kapag ang isang tao ay namatay na hindi nakapag-asawa, lalo na kung bata pa, maaari raw malungkot, balisa o maging saninang malas ang kanilang kaluluwa. Kaya naman dito pumapasok ang pamilya, sila ang nag-aayos ng kasal para sa kanilang yumaong mahal sa buhay upang bigyan sila ng kapareha sa kabilang buhay at tiyakin ang balanse at proteksyon ng kanilang angkan. Mayroong iba't ibang paraan ng pagsasagawa nito, minsan parehong namayapa ang kinakasal, isang seremonyang para bang pinagbubuklod ang dalawang kaluluwa. Sa ibang pagkakataon naman, isang buhay na tao ang pumapayag na ikasal sa yumaang fiancé o minamahal bilang pagtupad sa pangako o obligation. Sa mga seremony na ito, makikita ang mga handog, papel na ribulto at basbas mula sa mga ninuno at handaan na may pwesto para sa bride o groom na hindi na pisikal na naroroon.
Bagamat hindi kinikilala ng batas at mas bihira sa kasalukuyan, nananatili pa rin ito sa ilang liblib na lugar. Meron ding mga malulungkot na kaso na kung saan ang pangangailangan para sa mga babaeng bangkay ay nagdulot ng pinagbabawal na bentahan at krimen dahilan para magpatupad ng mas mahigpit na batas ng gobyerno. Subalit para sa mga pamilyang patuloy na naniniwala, ang ghost marriage ay hindi lamang tungkol sa pamahiin. Isa itong paraan ng pagpapanatili ng dangal ng pamilya, pagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay, at pagtupad ng pangako kahit na lampas na sa libingan. Number 2. Fruit of Fortune. Sa ilang pinaka-traditional na pamilya sa China, pati ang mga prutas ay mayroong malalim na kahulugan. At pagdating sa mga dalanghita at orange, hindi labas na pampatamis sa mga ito. Sa tuwing Chinese New Year, ang kulay gintong prutas na ito ang nagiging simbolo ng yaman, swerte at pagkakaisa ng pamilya. Ipinapasa ng mga magulang ang mga ito sa kanilang mga anak. Ang mga nakatatanda naman ay nagbibigay nito sa mas bata bilang basbas. Kapag bumibisita sa kamag-anak o kaibigan, kaugalian ang magdala ng isang pares ng dalanghita at tumatanggap din ng pares kapalit ito. Hindi lamang ito isang simpleng regalo, isa itong ritual ng pagpapalitan ng swerte at biyaya. Sa wikang Cantonese, ang salitang katunog ng dalanghita ay kawig ng salitang swerte, habang ang salitang orange naman ay katunog ng kayamanan. Dagdag pa rito ang kanilang bilog na hugis at kulay na ginto ay para bang larawan ng kasaganahan. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ang mga tahanan ay puno ng mga prutas na ito, nakadisplay sa mangkok o inaali sa mga altar ng ninuno. Maging ang mga negosyo ay sumusunod din sa tradisyon na ito, umaasang dadalhin din ito ang masaganang taon. Kaya para sa maraming pamilyang Chino, ang mga dalanghita at orange ay hindi merienda. Ito ay parang pampaswerte na pinapasang mula sa kamay hanggang sa kamay, simbolo ng pagnanais ng magandang kapalaran para sa isa't isa. Number 1. Faithful Fusion Families. Sa rehiyon ng Nishisha sa hilagang gitnang China, matatagpuan ang mga Hui Muslim families na nakabuo ng isang kakaibang kultura. Isang pinaghalong pananampalatayang Islam at mga tradisyon ng Han Chinese. Isa itong balanse na nagpapatangi sa kanila sa isang lipunang kilala sa sobrang dami ng magkakaibang kultura. Bagaman sila ay ethnically Chinese, mariin nilang isinasabuhay ang Islam. Mula sa araw-araw na pagdarasal, mga Arabic calligraphy na nakasabit sa kanilang mga tahanan, hanggang sa mahigpit na pagsunod sa halal na pagkain. Ang kanilang pananampalataya ay nakaugat ng malalim sa kanilang buhay, kahit pamanda rin ang kanilang wika at aktibong nakikilahok sila sa malawak na lipunan Chino. Pinakamalinaw itong nakikita sa kanilang kusina. Kung sa karamihan ng pamilyang Chino ay karaniwan ng baboy, sa mga Hui ay mahigpit itong pinagbabawal. Sa halip mas nangigibabaw ang mga putahe ng tupa at mga baka, niluluto gamit ang mga rekadong Chino pero laging naaayon sa halal. Maging sa kasal, kitang-kita ang kanilang natatanging kaugalian. Mayroong nika na pinamumunuan ng isang imam, at ang lahat ay nakasuot ng simple at magalang. Pinagsama nila ang mainit na pagtanggap ng kulturang Chino at ang mahigpit na pagpapahalaga ng Islam, isang makinis na timpla ng dalawang mundo. Sa isang bansang dominado ng Han culture, ang mga Hui families ng Ningxia ay nagsisilbing simbolo ng matatag na pagkakakilanlan, napapanatili ang kanilang reliyon at kaugalian habang maayos na nakikisa sa mas malawak na lipunan Chino.